Ng Panginoon mga kapatid, salamat sa umagang ito na nakaparit tayo sa biyaya ng Panginoon. And kahit hindi ganong mainit sa labas, kahit malamig, ay nag-iinit para natin mapanampalataya. And mga kapatid, tayo po magpapatuloy tungkol sa ating napagsimulang aralin ng nakaraan. And hinihiling ko po na tayo tumayo saglit para manalangin. Praise God. Lord, Panginoon, purihin ka, Ama. Ikaw na Diyos na panatapat na Diyos at kahit kailan hindi nagbabago. Lord, salamat po sa biyaya mo, Ama, sa bawat isa sa amin. O God, and thank you po, Lord, sa mga struggles namin, O God, sa mga nagdaang araw, sa mga problema, Lord, na pinahintulot mo, Lord, dahil, O God, ang mga bagay na ito, Lord God, na may pinahintulot mo na na hindi pwedeng magkaroon ka, na hindi pwedeng wala kang purpose, O God, kundi, Lord, ito ay para sa kabutihan, Lord, ng mga umiibig sa iyo, Father. Lord, salamat po. Tulungan mo kami, Ama. Iayos mo ang aming mga puso't isipan as we approach your word. And Lord, huwag mo namang hayaan maging ordinaryong service lang ito, God, but rather, Lord God, naman ang superpower mo, ang supernatural element mo, God, ay ang kumilos, Panginoon, sa gawaing ito, God. Lord, Panginoon, turuan mo mga anak mo, buksan mo ang iyong salita, Lord God, lalo sa mga baguhan, lalo sa mga hindi pa nakakarinig ng iyong salita, Lord. Mangusap ka sa kanila as I stand in my post of duty, O God, for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Praise God. Makaupo na po kayo. Okay, so nung nakaraan po mga kapatid, napag-usapan natin yung tungkol dun sa pinag-aralan natin yung tungkol dun sa pinagmulan natin. Because the original life is actually imperfection. Hindi po siya gagaya na nakikita natin na imperfect world, because a perfect God who is perfect in His ways will always create a perfect manifestation, perfect creation, lahat. It's just that pinahintulot niya na yung iniquity dumating kay Satanas para si Satanas ay magrebelde at sirain yung plano ng Panginoon. And we know hanggang ngayon ay gumagana yon. So mga kapatid, pinag-aralan natin nakaraan, like halimbawa na lang yung kung nakita niyo yung mga pictures, yung tao, ito yung picture. So hindi siya Photoshop edited, yan po ay talagang may video yan, no? So kung itong unconverted na tao nito, mga kapatid, ay kaya niya na makipaglaro sa mga yan na parang nakikipaglaro lang sa kuting. Unconverted po ito. How much more kapag dumating tayo sa time na lahat ng bagay ay perfect na na-restore na ng Panginoon. Okay? So, magpapatuloy po tayo sa ating aralin. Now, tingnan niyo po yung kalagayan bago yung pagkahulog. Ito po yung kalagayan bago yung pagkahulog. Ano? So sabi diyan, I can see Adam and Eve going down through the garden and the winds blowing. Eve, the little bride, saying, Adam, the wind is so strong. So, pag wala sa hulog yung hangin, at medyo yung buhok ni Eva naipapagpag ng gusto, sabi niya, he'd say, peace. See, man was actually made to be a God. So, Adam was not actually just a man, but he is a God-man. Kasi, yun ay anino ng paparating na the God-man pagdating niyang New Testament. Okay? Do you know that? The Bible said. And then, now Adam could say, let this mountain here be moved over there. Nakarinig na kayo ganyang statement kay Jesus Christ? If thou will say to this mountain. So, nakita nyo kung ano yung sinasabi ni Lord Jesus Christ na practice ni Adam before. So, nangyari lang yon, makikita nyo mga kapatid, why? He is God. Adam is a small God. No? Kasi pinapakita ninyo paparating na big God. Alright? So, let this mountain here be moved over there. Pinapractice ni Adam yon, and it would do it. Adam could say, let this tree here be plucked up and planted over here. It would do it, for he had complete supreme control as a minor God under God our Father, because he was a son of God. Kaya maliit na God, minor God, no? Now, ina sa kanya mga kapatid, supreme control, which is ngayon wala tayo. Kasi tayo nahulog sa kasalanan. Okay, lalagpasan ko ito kasi medyo graphical, may mga kabataan tayo, mahirap na. Okay, so
Now, what happened next, mga kapatid? Adam lost his inheritance after nung fall. No, after nung nangyari doon sa Garden of Eden, which we know, kayo pong mga old-timer na sa message, you know what happened in Eden. There's a mixing, there's a hybridization that took place between the serpent, which is yung pinakamataas na uri na sumusunod sa tao. So ito yung serpent, ito yung chimpanzee, ito yung tao. Now, sa gitna niyan, sa nasabi ng science, there's a missing link na hindi nila maintindihan kung ano. Kaya si Charles Darwin, sinasabi niya, there is an evolution. Na yung tao nanggaling sa unggoy. Alright? Pero hindi po ganun mga kapatid. Kasi alam natin na serpent kasi ito ay isang beast. So ito ay parang tao na naglalakad at nagsasalita. Genesis chapter 3, no? So pagkatapos sinumpa siya. Kaya ito rin yung chimpanzee, ito yung tao, may nawawalang peace, which is yung serpent mismo. So may kita na, dahil sa paghahalo ng mga kapatid, dahil nadumihan ang sangkatauhan, ito yung naging problema. Kasi ang Diyos, mga kapatid, hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos, panahanan ng Diyos, kung may karumihan kayo. Halimbawa, may baso kayo na pulot na madumi at nasa kural. Iinuman nyo ba kaagad yon? Hindi po, kasi madumi. Hindi nyo muna siya gagamitin. Pero, gagamitin yun. Hindi lang sa tamang panahon lang, kailangan mo na mahugasan. Okay? Now, it passed from his hand to the one he sold out to, which is Satan. Nagtagumpay si Satanas sa round 1. Nagtagumpay si Satanas sa round 1, mga kapatid. He sold his faith in God to Satan's reasonings. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belonged to him, and he forfeited every bit to the hands of Satan. He passed it from his hand to Satan. Sa Breach 1963. Okay, saglit lang po. Okay? Now, sa Genesis 2:17, mga kapatid, ito kasi yung, kung papansin ninyo, kung paano nangyari yun, ito yung nangyari sa Garden of Eden. Bago sila nahulog, may binanggit sa kanilang Panginoon. Ito yung batas niya. Sabi niya, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Thou shalt surely die. Okay, tingnan natin kung ano nangyari. After this man sinned, he marred that soul. Blackness, darkness came into it. Papaliwanag natin kung paano ibig sabihin ng prophet dyan. Before the fall, mga kapatid, yan ang tao. Yan sila. Puti, malinis, di ba? May katawan, may espiritu, may kaluluwa, merong seed. Kasi if you're a son of God, you have a seed. Okay? Ito yung nangyari, mga kapatid, after the fall. Darkness came into it. Pero napansin nyo, mga kapatid, ano yung isang bagay na hindi natanggal? Alright? Yung seed na natili. Why? Ang isang anak, mga kapatid, ako hindi ko naintindihan, hindi pa naman ako tatay. Kayo mga tatay, yung anak nyo, pag nagkasala ba, hindi nyo na anak? No sir, anak nyo pa rin. It's just that meron lang siya kailangang batahin na penalty. Alright? Pero yan, hindi nagbago. Sin will not change you from being a son to another person. No sir, you're not going to be a servant, you're going to be a son. These were the conditions of Adam and Eve before and after the fall. Now, sons of God with seed. Isabi, may binhi ito. Ito yung itsura nila, mga kapatid. Si Abel, si Seth, lahat ng mga offspring ni Adam, ni Eve, except kay Cain. Kasi si Cain, mga kapatid, ito siya. Anong kulang? Anong diferensya? Okay. Tatanungin ko kayo, kung halimbawa, yung itim ay lupa, didiligan ko ng tubig, lalagyan ko ng pataba, may lalabas kaya dyan ang nature ng Diyos? Ito, didiligan ko, lalagyan ko ng pataba at lahat na magdadasal ako, mag-aayuno ako, may lalabas po ba dyan? No, sir. So we know there's really a serpent seed. Kaya may mga tao sa mensahe, it will come in the right time. May aalis sa pananampalataya. Why? They're really not born of God. Okay, how did Cain multiply his seed?
Paano pinarami ni Cain yung binhi niya? He was the only serpent seed during that time, di ba? Oh, si Adan, si Eva, si Abel. Pinatay niya si Abel, lumabas si Seth. Tanong, si Cain naiiwan siya mag-isa. Paano pinarami ngayon ni Cain yung binhi niya? He was the only serpent seed during that time. Now, Genesis 4:17, and Cain knew his wife, and she conceived, and bare Enoch. Okay, mag-isip kayo mga kapatid. Nasaan nakakuha ng asawa si Cain? Gumawa ba si Lord ng panibagong babae? And he built the city and called the name of the city after the name of his son, Enoch. Where did Cain get his wife? Yan ang tanong mga kapatid. Now, back to Cain. Yan, Genesis 19:53, kasi Q&A on Genesis. For Eve was the only female that was created by God. If she didn't have any daughters, when that last female, the only female, died, kung si Eva lang daw yung babae, tas namatay na si Eva, di wala na sanang patutunguhan yung human race. Nag-exist na siya. Hindi na siya nagpatuloy. That's right. There have been no more females. So, she had to have daughters. Nagkaanak si Eva ng babae. And Cain married his own sister. Yun ang nangyari. Now, obserbahan nyo to mga kapatid. This is a tricky part. So, si Cain, illustrate natin. Ito si Cain. Ito si Adam, si Eva, si Seth, yung kapatid na Seth na babae, at babae pa, di ba pa? Sir, God seed yan. Serpent seed. Ano nangyari mga kapatid? Merong isang nag-backslide dito mga kapatid. Sa God seed. Sumama doon sa kay Cain. Sino may kasalanan? Kaninong iniquity? Sa anak ng Diyos. Kasi tayo nakakaalam ng tama. Alright? Tayo nakakaalam ng tama. Tayo magkakaroon ng iniquity kasi alam natin mali na sumama ka doon, sumama ka. Ito nangyari mga kapatid. And Cain married his own sister. Yung sarili niyang kapatid, galing kay kapatid niya kay Eva, hindi kay Adan. Pinakasalan niya. Hindi ko alam kung may kasal sila, no? Kasi we know, iba yung nature kasi ni Cain eh. Naging mag-asawa sila nung kapatid niya, for he had to. There's no other place for women to come from. Tinan nyo, pansinin nyo ito. Pwede ba yun, Brad? Kasi hindi naman pwede mag-asawa yung kapatid sa panahon nito ah. Hindi ko pwedeng pakasalan yung kapatid ko. Hindi ko pwedeng pakasalan yung pamangkin ko o pinsan ko. Hanggang sa second, ang sinasabi ng batas, hanggang sa second consanguinity. Kung ibig sabihin, kung ito ko, hindi ko maipapalawas. Basta meron siyang certain na hindi mo pwedeng pakasalan tong kapatid mo or yung pamangkin mo. Kasi hindi pwede yun. By law. Unto second consanguinity ang tawag nila doon. Pero, sa time na yung mga kapatid, it was legal and lawful in those days, even for Abraham and even on down to Isaac. Isaac married his own blood cousin. Abraham married his own sister, blood sister. Alam niyo kung sino nagka-practice na lang nito para maingatan yung mana nila? Yung mga mayayaman. Sila ang nagpapakasal para yung, albawa, yung Rockefeller, isa sa mga pinakamayaman sa mundo yan, na elite. Papakasal sila sa Rothschild. Rothschild is elite din yan. Sila ang nagpapakasal para yung mana nila, umiikot lang doon sa angkan nila. Sila lang pwedeng gumawa ng pero tayo, hindi lang pwedeng gawin nyo kasi merong batas. Kaya nga minsan, pag nag-asawa kayo, na magkapatid kayo, yung incest, tinatawag, yung lumalabas na anak nyo, minsan medyo kulang sa timbang. Minsan kulang sa, parang salto yung pag-iisip, sablay, di ba? Mongoloid, lumilitaw yun. Alright? Now, so Cain knew his wife, and that was his sister. And he took her to the land of Nod, and there come forth the great tribes of the earth, the religionists and worshippers. Nakita nyo, religious din pala sila. Nag-worship din sila. Yan ang laban ngayon mga kapatid. And because of that, because of the false vine, because of the false worshipper, kung ano yung makita sa kanila na kinatisuran, babagsak sa true worshipper. Kaya pag nag-share ka sa kanila, hindi, narinig ko na yun, wala pinagkaiba, pare-parehas lang yung lahat yan. Why? Kasi dahil doon, nasira doon sa mga paninanda mo. Alright? Now,
There was a segregation, mga kapatid. Sons and daughters of God in the lineage of Seth, which was of Adam, and the serpent seeds of Cain, which is of the wicked one. So 1 John 3:12, no? So yung seed ni Cain, ito yung verses niyan. Ilista nyo lang, hindi ko na detalye. Ang tawag niya sa mga seeds na yan, sons and daughters of man. Yung seeds ni Seth, pababa, ito lahat yung scripture, sons and daughters of God yan. Pagdating dito, Genesis chapter 6 verse 1, it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them. Okay, kanino, ano sabi dyan? When men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them, that the sons of God under Seth saw the daughters of men under Cain, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Now, let me tell you about this, mga kapatid kong young people, ano? So, siguro naman pwede na ako magsabi nito kasi by God's grace, ano, binigyan ako ng Panginoon ng isang bagay na napakabuti. Kayo mga sister, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever. Sabihin ko sa inyo yan. Why? Tingnan nyo mga mangyayari, mga kapatid. Yung buhay nyo, tingnan nyo kung anong mangyayari sa inyo kapag sumama kayo sa unbeliever. Gusto nyo pumunta sa gawain, yung mister nyo ayaw, away kayo, mag-aaway kayo, tapos yung anak nyo apektado. Tapos, siyempre, unbeliever yan, unconverted yan eh. Pag may nakita mas maganda sa inyo yan, na mas kaya magpa-sexy ng buhok, ng suot at magpaputol ng buhok at mas maganda sa inyo, iiwanan kayo niyan. Alright? Humanap kayo mga kapatid. Ang dami rito sa church, di ba? Marami rito sa church. Marami kayong makikitang brother na spiritual. O marahil kahit sabihin nyo minsan, ito yung edad mo, ito yung edad niya, okay na yun. Basta parehas kayo mananampalataya, parehas kayo may Holy Ghost, okay na yun. Walang problema ron. Alright? Now, brothers, kunin nyo to mula sa isang wala pang asawa, okay? Wala pa akong asawa. Kung kukuha kayo ng girlfriend nyo, humanap kayo ng kapananampalataya nyo rin, na spiritual din. Kasi, okay, si Tatay Rumi nga nagpauso nito eh. Okay, mga kapatid, ang babae, nature talaga nilang kumukontra sa lalaki. Excuse po baka hindi nyo na ako kamayan mamaya. yung mga babae po, may nature talaga silang kumontra sa kapartner nila, sa mga asawa nila. Tapos kukuha ka ng unbeliever na asawang babae, kung yung nga unbeliever yung asawa mo at may Holy Ghost kumukontra sa'yo, lalo pa kukuha ka pa ng unbeliever. Di mas mahirap yun, di ba? Tapos, fellowship lang kami ng mga brothers doon na, sige, fellowship kayo. Pagbalik mo, patay yung ilaw, so yung kwarto nyo nakabukas. Bakit nakabukas ang kwarto? At nakita mo yung asawa mo, may kasamang ka-fellowship na iba. Why? Hindi pwedeng hindi mangyari yan, mga kapatid. Unconverted yung pinili mo. Sige, may biyaya ang Panginoon, tama yun. Pero, at the end of the day, mga kapatid, aanihin din kasi natin lahat yun eh. That's what I can tell you. Kasi, yung bagay na yan, talagang nakita ko, tinignan ko siya, pipili ako. Ito yung left, ito yung right. Bahala ka mamili. Kami mga nangangaral sa pulpito, obligasyon lang namin, responsibility namin na sabihin lang po sa inyo yun. Alright? Now, tinan nyo ito mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15:33. Tinan natin isang principle dito. Sabi niya, be not deceived. Huwag kayong padaya. Ang masamang communication, hindi yan yung pagsasalita lang. Evil communications corrupt good manners. Yung communication kasi, pag clinic nyo yan, ito yung makikita nyo, humilya, which is ibig sabihin, to be in company with, to associate with, to stay with. Pag sinabi mong to stay with, hindi ba pumapasok yung pag-aasawa dyan? Pumapasok po, di ba? Here, hence to converse with, talk about with one. So, yan po yung sinasabi, be not deceived, evil communications corrupt good manners. So, kung mananampalataya ka, nag-asawa ka ng unbeliever, malamang sa malamang yung ugali mo makukurap ng pangasawa mo. Kasi ito yung scripture eh. Bihira lang mga kapatid, yung unbeliever natatangay papunta sa message. Mahirap, pero mahirap pa rin yun mga kapatid. Hindi kasi yun ang perfect will ng Panginoon eh. Okay.
Take note, Genesis 6:2 is a scripture showing hybridization. Yung kanina binasa natin. Balik tayo. Hybridization ito, mga kapatid. Good combined with bad becomes degraded, di ba? Degraded plus degraded is equals worse. Worse plus worse nagiging worse. Kaya pagdating sa Genesis 6:5, ito yung sabi ng scripture. And God saw that the wickedness of man was great. Great ba na maganda? O worse? Worse. Kasi nagkaroon ng hybridization, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Okay, take note mga kapatid. When man fell in sin, the way man comes in the earth was changed. Iba na yung paraan ng paglitaw ng tao, kaya nagkaroon ng trabaho si Sister Odette. Alright? Nagkaroon ng yung mga nurses, yung mga doktor, iba na silang additional na trabaho. So, pansinin niyo mga kapatid, for every child that's born in the world is born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Is that right? So the person inside, yung kaluluwa, there is a sinner to begin with. Now, inside of that is a spirit which you become when you're born in here, and the breath of life is breathed in you. The spirit is a worldly nature. So, kaya magtataka, tinignan ko, iniisip ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit gano'n nung hindi pa kita nakilala? Ganito yung ginagawa ko, parang automatic gusto kong gawin at wala akong hirap, wala akong struggle. Ngayon, pag nakagawa ka ng isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, hindi ka makakatulog, mga kapatid. Hindi ka makakatulog sa gabi. Why? There's parang may kung anong filter do sa loob mo na parang nababarahan siya. No? And you're only going to clean that filter the moment na maghumingi ka ng kapatawan sa Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil may dugo. Alright? Praise God. That spirit is a worldly nature because it was not given from God, but it was given, permitted by God. Now you got that. Putulin ko dyan mga kapatid. Tayo na po tayo. Praise God. And sino po yung ating Asberal? Okay. Tayo po'y umawit nung I am here, Lord, to present myself to you. Pakisamahan niyo lang po ako, mga kapatid. Praise God. Pray na po niyo. Here, Lord, to present myself to you, and I know there's nothing more that I can do. Will you wash me and dress me with your righteousness until if I see through? I still come to present myself to you. Hindi natin mga kapatid. Oh,